Nasa 300 local offices ng COMELEC sa bansa ang nakatanggap na ng lagda kaugnay sa People's Initiative para sa isinusulong na charter change. Nilinaw naman ng poll body na hindi naman ito nangangahulugan na agad na itong uusad. Si Luis Erispe sa sentro ng balita. Sa kabila ng inisyatibo ng Kongreso para sa usapin ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas, may mga nagsusumiti na sa COMELEC ng kanilang pirma kaugnay ng People's Initiative para sa Chacha. Katunayan, sabi ng COMELEC, nasa 300 na local offices na sa bansa ang nakatanggap ng mga opisyal na form na naglalaman ng mga pirma para sa Chacha. Wala pang nakakarating sa COMELEC na formal na petisyon patungkol sa People's Initiative. Bagamat bawat local COMELEC namin, itong mga nakaraang araw ay may natanggap kami ng mga signature pages o yung signature forms na isinumite. Yung po yung nakapase rin sa aming guidelines na lahat ng signature forms, mga more or less, mga 300 dyan sa Pilipinas na 300 municipalities and cities. Hindi naman ibig sabihin nito ay uusad na agad ang People's Initiative. Bagkus ay bibigyan pa lang ng certification. Ilang pirma ang isinumite sa bawat form. Bibilangin din ilan ang mga pirma na isinumite sa COMELEC bawat distrito. At kapag pasok sa hinihinging porsyento ng batas, dadaan pa ito sa masusing pagsusuri para matiyak na hindi umano sinuhulan ang mga pumirma sa mga dokumento. Pag nag-verify na ang aming local COMELEC, kapag nagkaroon ng determination ng COMELEC na sufficient sa in form and substance, uutusan namin ng mga local COMELEC na alamin natin na kung talaga yun ay pirma ng mga botante at the same time kung talaga bang may mga pagbabayad na nangyari. So dapat po kung sakali, kung si A pumirma, dapat may pagpapatunay na yung pirma ni A ay nabili o nabayaran siya kaya siya pumirma na ganyan upang yung pirmang iyan ay mabaliwala. Tiniyak naman ng COMELEC, hindi nila mamadaliin ang proseso. Nilinaw din ng komisyon, imposible umunong maisabay ang magiging plebisito para sa Chacha sa national and local elections sa 2025. Sa aking initial na assessment, may desisyon ng Supreme Court dyan eh. Nasabi ng Supreme Court na hindi pwedeng isabay ang isang plebisito sa pagbabago ng pagsaligang batas sa isang eleksyon upang ang dahilan ay makapag-focus talaga ang mga mamamayan sa kung ano ang gustong ipabago sa saligang batas. Sa isyu naman na patuloy na binabato sa kanila na ang karagdagan umanong 12 billion na budget na ibinigay sa kanila mula sa GAA 2024 ay para sa plebisito ng Chacha, mariing itinanggi ito ng COMELEC. Miski umano si Chairman Garcia, nagulat din na pumutok ang issue na ang pondong ito ay para sa Chacha. Sabi niya, hindi ito ang napag-usapan sa budget deliberations. Katunayan, inihahanay na ito ngayon ng komisyon para ilaan sa mga kakailanganin na pondo para sa 2025 elections. Wala naman po pinag-uusapan pamplebisito. So kung hinala po nung ilan na maaari magamit namin sa plebisito, pwede naman po talaga tayo. Wala naman po makakapigil sa COMELEC na gamitin yan sapagkat naandun mismo sa item na yan. Pero ito nga po sinisimula na po namin ma-obligate o ma-i-assign ang budget na yan sa iba't ibang items na kailangan sa paghahanda ng national and local election. Luisa Erispe para sa Bayan.